Maaga talaga kaming umalis niya ng bahay. It's just so happen na wala din ang halip pa rin kami kasi syempre alam mo na trentahin. Pero ang ganda ng skies, no? Hindi nga lang masyadong kita yung ginagawang windmill dito sa Alabat Island pero ang ganda ng sky so nagme-mix siya ng orange and blue. 'Di ba? Ganda. So papunta nga pala kami ng Tumiis Peak. So medyo nagte-trend to ngayon dito sa isla namin kasi it's a challenge to everyone na pumunta doon kasi sabi nila mahirap daw pumunta. So, let's try. And yeah, ayun. Pumunta kami dito sa Villanorte. Siyempre, yung Tumiis kasi nandito sa Villanorte and kailangan mong pumunta doon simula sa bayan ng Alabat papuntang Barangay Villanorte will take about 25 to 30 minutes depende sa speed at depende sa sasakyan mo. So kung may motor ka at kaya mong umahon ng matarik, pwede naman, basta make sure na safe. And then kapag tricycle naman, make sure na yung driver is marunong talagang mag-drive ng tricycle na paahon yung dadaanan kasi matatarik yung dadaanan papuntang Villanorte. So ang ginawa namin, nag-rent na lang kami ng tricycle that is worth around 550 pesos. So nag-ambagan kami and recommend na lang din namin na sana kapag mag-rent kayo ng tricycle papuntang Villanorte, siguro pwede na yung 2 hanggang 3 yung sakay para hindi naman masyadong hirap yung tricycle at saka yung driver kasi sobrang tarik talaga ng mga bundok. Ito na yung Barangay Villanorte. So bago tayo makapunta sa Tumiis Peak and Tumiis Falls, kailangan mo nating magbiyahe ng mga 10 to 15 minutes at kailangan nating baybayin ng 4 na malalaking bundok. Bundok talaga, yes. Matataas na bundok. Akala natin tapos na yung mga ahonan, di ba? Pero hindi pa. Bago tayo makarating sa sitio Kanumay, kailangan muna nating baybayin tong mga bundok na to. I'm not sure kung nakikita dito sa video ko yung tamang dimension ng taas at tarik ng bundok. Pero, oh my God, pag nakapunta kayo dito guys, talagang medyo nakakatakot na magbiyahe dito kasi ganito yung kalsada dito. I mean, ganito kataas yung aahonin ng tricycle, ganun kataas yung lulusungin ng tricycle. So, medyo iba yung force. Kaya doble ingat na lang sa ating mga turista at sa ating mga drivers, please. Always check your engines and your cars and your brakes, 'di ba? Para naman safe tayong makapunta at makabalik sa kung taga saan man tayo. 'Di ba? Ma-enjoy natin ang ating mga lugar na pupuntahan. Sobrang simple lang ng buhay dito sa Sitio Kanumay sa Barangay Villanorte. So kung ano man ang makikita natin dito and everything, please huwag kayong mag-iwan ng mga bakas nyo. Mag-iwan lang tayo ng magandang memories dito sa mga lugar na pinupuntahan natin. Especially kung taga dito ka. So, syempre, maiintindihan mo kung paano mo dapat alagaan ang kalikasan natin. So, yeah. Siguro last na bundok na to, nakakapagod na talaga. So, medyo tumigil na din yung tricycle para at least mahinga naman ng kauntian ng ating makina, di ba kuya? Malapit na tayo guys. Sinasabi ko sa iyo, chat nyo na yung mga gamit nyo kung ready na ba yung sapatos mo, ready na ba yung tubig mo. Kasi kung hindi pa, may mga tindahan naman dito na pwede mong bilhan ng water. Okay? Grabe yung tama ng ilaw dito ng sunrise. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng sunrise, 'di ba? Sobrang bihira nating makita 'yan. Alam mo kung bakit? Tanghali na kasi tayo nagigising. So, ayan, take a moment para tingnan natin ang magandang sunrise dito sa Sitio Kanumay. A little trek. Kasi nga, wala pa naman masyadong daan diyan sa baba kasi kailangan mong mabaybay diyan sa nakikita yung water. Pero dahil nga high tide, kailangan bumaybay dun sa mga bato na pwede naman, hindi naman siya madulas. So, yeah. Just be safe lang and be mindful on your steps para hindi ka madulas. Ang ganda ng paligid, no? Tapos madudulas ka lang. So, mag-ingat ka. Di ba? Para di ka madulas, mag-iingat ka lagi. May nag-iisang bahay dun sa katabi ng Tumiis Falls na yung Tumiis Falls ay nakaharap mismo sa Pacific Ocean. You know, that's so beautiful. Pero hindi ko nga lang talaga siya nakunan kasi walang tubig yung falls that time kasi summer. 'Di ba? So kinunan ko na lang tong dagat kasi ang ganda.
Yan yung harap ng Tumiis Falls. Yan lang talaga yung nakunan ko kasi wala talagang tubig dun sa falls ngayon kasi summer. So this is my first time dito sa Tumiis Peak. Yang kanan netong hagdanan na to is nandyan yung falls. Alam mo dati, kwento ko lang nung unang punta ko dito sa falls, meron na tong mga hagdan na to. Pero wala pa yung pintura. So, very good. May pintura na siya. At least, medyo yung pintura niya nagre-reflect dun sa sunrise. Divine. Ganda. Kapag palaplanan yung pumunta dito sa Tumiis Peak, make sure na at least mag-jogging muna kayo or running or walking 1 week before para at least masanay na yung mga legs nyo sa leg cramps. Diba? Para hindi kayo magkaroon ng cramps sa legs. So, yes. Matarik na naman pero this time hindi na tayo nakasakay. Naglalakad na tayo. So, hagdan muna ang lalakarin bago ang totoong trail. So, iisa lang ata ang daan dito pero binanggit nung nakausap namin or nakasama namin na tour guide, meron daw na alternative na daan. Hindi ko lang sure kung saan, hindi ko na din tinanong ang details. Basta sinabi namin doon tayo sa dinadaanan ng maraming turista. Anak tuman. Hi guys! Raw video to. Matin ba nga mamaya kanulit? Grabe. Nakakapagod. Ano? Akala ko'y CR, ako'y Hi guys, naririnig niyo yung mga crickets. Crickets! Grabe. I feel like I'm not running. Kasi ang bilis kong mapagod. Feeling ko wala pa tong mga 500 steps. Yeah, it was so tiring, but let me show you the trail. Stay tuned. Guys, ito yung dadaanan. Yup, that's me. Di ba? Pagod na ako. Grabe katarik talaga tong daan na to. Pero, oh my God, that's so good kasi hindi ka maliligaw sa trail. Sundan mo lang tong tali na to, hindi ka maliligaw. Nauna na kami yung 4 na yan sa trail para at least sundan lang namin daw yung tali, hindi kami maliligaw. So, ako yung pang-4 na nahihirapan pero hinihintay ako niyang 3 yan. Hello nga pala hello Melo, hello Nikki, and hello Ate Kay. Actually, Nikki invited me here kasi ang tagal ko nang nag-aaya sa kanila, wala namang sumasama at hindi naman natutuloy. So at least this time natuloy na at sure na to. Eto na kami, diba? So yan yung dinadaanan namin. Grabe, sobrang tarik, no? Pagkatapos ng mga hagdan na nakita nyo kanina, yung may pintura, may makikita kayong ganito, parang mini forest, ganyan. Tapos after yung mini forest na yan, dyan sa pwesto nilang yan, may makikita na kayo ng mga bato-bato na parang ilog or yes, this is ilog na natuyo. Kasi sinasabi kong natuyo kasi wala naman ng water. Meron pero konti lang. Tapos tipak-tipak na mga bato. Galing siguro yan sa bundok ng tipak na mga bato. O diba? Makikita mo dyan, nag-aagawan pa talaga kami sa lubid. Diba? Sinusundan lang namin yung lubid na yan kasi sabi nung tour guide namin, sundan lang daw namin siya kasi nandun siya sa likod para walang maiwan, para lahat kami makapunta doon. So, kailangan namin baybayin yung mga bato-bato na yan. Matalas yan So, kailangan at least nakasapatos ka. Running shoes may do. Pero, it would be better kung yung nag-spike para at least hindi ka masyadong mahirapan. Ako, I'm wearing sandals, which is okay naman yung sandals ko kasi matibay naman siya at makapal, kaya hindi masusugatan yung aking mga paa. Hindi kasi talaga ako nag-research kung ano yung kalsada talaga. Hindi talaga ako nag-research kung ano yung dadaanan namin. So, dapat pala may dala rin akong hand gloves para at least makahawak ako ng maayos sa mga bato, makakapit ako ng maayos para hindi magkasugat. So, kung gusto nyo, pwede kayong magdala. Kung ayaw nyo naman, it's fine. Ang ganda rin sana, no, kung meron tubig tong ilog na to. Para at least, kasi yung malamig na water ng ilog, nakakatanggal din siya ng pagod.
So, makikita nyo naman yun dyan sa mga bato na yan. Kapag nabasa yung paa mo, kailangan mo mag-ingat kasi dudulas. So, kailangan mo talagang maging maingat sa mga bawat hakbang mo para sure na hindi ka madudulas at hindi ka masusukratan. Tingnan mo naman yung mga malalaking tipak ng bato. Imagine that, no? Grabe, yan yung dadaanan mo para marating mo yung tumiis peak na sinasabi nila. Talaga mabigay sa inyo yung raw audio neto kasi nga, grabe naman yung naririnig lang dito, puro hingal ko. Diba? So, baka magsawa kayo. So, panoorin nyo na lang to hanggang last. Tingnan mo, ang ganda. Makikita mo talaga yung mga bato na matatalas ang mga edge niyan. Tapos parang natipak talaga siya galing sa bundok. Diba? At may nakita na nga kaming spot para mag-pictorial. Yes, makukuha talaga namin mag-pictorial kahit pagod na kami sa trail. Tingnan mo naman yung view na yan, diba? Makikita mo kung saan kami magpipicture, o diba? Magandang mag-picture dyan. Kailangan mo lang talagang kumuha ng magandang angle. Ano? Be! Iya. Kumagat ka sa bato. Para makikita sa go. Yan ang maganda dyan. Pinagulong ka po eh. Uy, ang ganda dito mag-pictorial, tabi po. Uy, mama, yung maganda dyan. Yan o. Mag-selfie na kayo kasi pag akyat dito baka ano. Madaming kroo. Buti mo yung aso nasa taas na. Perfect. Kung gusto mo mag-pictorial, pwede dito. Ganda rin tong spot na to. Kasi may nakatumbang puno. Pwede to sa group pictorial. Group pictorial talaga. Pwede rin naman couple. Basta maganda mag-picture dyan. Tingnan nyo, may mga bato-bato siya kasi sa likuran mo. O, diba? Ganda. Uy, si ano? Bye-bye. Patarik na to. Hindi. Shoota. Siguro ito na yung half ng trail. Kasi after ng mga bato, back to forest naman ulit. So, di ba, makikita mo ganyan na ulit yung paligid, pero still susundan lang namin yung mga bato. Sundan lang namin yung lubid, yung orange na lubid. So, para di kami maligaw. Kami pa rin yung nauna sa trail para at least dire-diretso kami. Mas mauna kaming makapunta dun sa peak na sinasabi. So, stay tuned lang kayo guys. Abangan niyo pa kung ano yung dadaanan namin. Sige, pwede ba itong diretso? Parang good nga talaga ang diretsyo natin sa gutom natin ito. Di ba naungol ka din? Oh, nilalawag na lang mama. Ay, tabi po. Alam. Shit. Sige, kayo na lang. Ay, musik mapapakawag na ako dito. Malapit na! Oh! 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 Yaman ko na kayo. Hanggat hindi nagkakaroon ng blurry ang vision, laban. Blurry na nga ni. Sus ko, ang hingil ko na may
Grabe talaga yung hingal ko, no? Sorry na. Aro. Aba, akala ko na ito na tayo. Hindi pa ito yun. Bakit? Ay! Nag-last one na din. Naka daw. Saan? Yung cellphone pala niya, yan ang alam ko cellphone ko. Dito pipicturean? Oo. Talagang hingal na hingal ako. Or you make beaten. Isa pa. 1, 2.5. Hi guys, this is me. I'm still fucking alive. I'm still fucking alive, you know. Kasama sila? Grabe no, nakakapagod. Look at the view. The view is sounding like. Ayun. Dali ko yan ha. Mamaya ka sa akin. Abo, Maganda rin ko ako. Mamaya ka pala kay ano. Gusto natin na talaga yung red na ano, lugi. o diba? Hindi ka mabubual. Dapat mahigpit yung tali. Ay talaga? Uy! Oh! Kuya! Ito talaga sinasabi ko. Kaya ako hindi mountaineer. Nakakapagod. Uy! Di ba maluwag? Abayungan doon sa taas. One, two,
Sige, nakatingin dun. Uy, ang taas. Opo. Pucha, paano kayo nakaakit yan? Takot! Sister! Sus ko! Ayoko mamatay ng ganito! Ate, wag mo na video! Wala ako narinig. Puta, ina! Paano sila nababasa sa tama na? Wala pa sila. Parang mali. Ay, ang init na. Mali, wala ang puras ako. Wala nang lubid. Aray, Dito, ikaw pala naman ang babanda ng oh my gosh. Can you see this, guys?